ng budget, yung ating taunang budget. And the biggest proof ay yung 2025 national budget na nabansagang the most corrupt national budget ever. Dito natin napakita na naipasa itong taunang budget, itong 2025 budget, base sa isang unlawful, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. Naipakita natin na yung bicameral conference committee report na kung saan ito ang ginagawang haligi, pundasyon at basihan ng ating taunang budget ay panay blanco. 28 items blanco na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos. Ito yung ating unang babantayan, yung budget, ating amendahan ng plunder law, ibababa natin threshold from 50 million to 1 million pesos at ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapatunayan na guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga banyaga, foreigner o daliwa. Unang-una, linawin ko ang hakbang ng maisog ay tama ka, hindi ito political party. It's a social movement that advocates and advocating for transparency, accountability, peace, and security in government and in governance. And hakbang ng maisog is espousing for the upholding, the defense, and the respect for our Constitution. We call for transparency and accountability. Paano ipapakita ang ugnayan ng politika at yung katarungan. Politika at katarungan. Kinakailangan magsimula sa pagrespeto, paggalang at pagkilala sa ating saligang batas. Pagka sinasantabi natin, pag sinasalaula natin, pag linalapastangan natin ang ating saligang batas, hindi tayo makakaasa ng isang gobyerno na may tunay na pagkalinga, pagmamahal, paggalang sa ating mga mamamayang Pilipino. Ang bilang napakasariwa pa, bilang patunay, hindi kinilala ang karapatan ng kapwa natin Pilipino. Alam ko na panood nyo lahat ito. Ako'y naroroon nung nangyari ito nung araw ng March 11. Pinagkait ang karapatang pantao, pinagkait ang due process, pinagkait ang access sa kanyang mga abogado, pinagkait ang access sa korte, at pinagkait ang pagrespeto at pagkilala at paggalang sa ating saligang batas. Sa isang kapwa natin Pilipino, sa isang mamamayang Pilipino, ang pangalan ay Rodrigo. Dinapastangan ang kanyang karapatan dahil lamang sa politika. Ito'y malinaw na political persecution. At bilang senador ninyo, ako ang magiging tinig, boses, mata, tenga ng ordinaryong Pilipino. Kagaya nung aking natura nung ako ay nag-file ng aking certificate of candidacy, minarapat kong kumandidatong independent, kasama ko ang hakbang ng maisog, sapagkat malinaw sa akin na ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. Hindi sa isang partido, hindi sa kung kaninong politiko, at higit sa lahat, hindi sa kung kanino mang oligarko. At ang nais kong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kakampi ay kayo, ordinaryong mamamayang Pilipino. Sir, Attorney, future Senator, John Enriquez po, Forum News.tv. Ang nangyari ngayon, nandun si former President Duterte sa Netherlands. Ano po ang update? Anong masasabi niyo doon? Ang update to kasi, I think that's been made very clear that the update should be coming only from one line kay Vice President Inday Sara Duterte at siya ay naroon ngayon. At kung ating sinusubaybayan,
Patuloy naman ang kanyang pakikipag-ugnayan doon sa ICC certified and acknowledged lawyers headed by Attorney Kaufman, at patuloy nilang ginagawa yung mga pleadings na kinakailangan doon, at they're advancing all the arguments needed to be heard by the court so that they will be able to present the illegality of the arrest and the deprivation of President Rodrigo Rojas Duterte's due process here in the Philippines. And I think leading to the defense team establishing that the ICC no longer has any jurisdiction over the person of President Duterte. But beyond that, I think I am not the authority or the person to be asking, or to be asked rather, for any other matters beyond what I and you know from the pronouncement of the Vice President. Nung dinakip si former President doon sa airport, tapos parang kasama po kayo pumunta sa Supreme Court para kumuha ng TRO. Anong nangyari doon? Hindi binigyan ng TRO si Pangulong Duterte doon sa petition for certiorari and prohibition na ifinail nung araw din yon. Subalit, tama ko kayo, ako ay nandoon sa ground at ako yung nakikiusap doon sa mga bantay sa gate ng Villamor na papirmahin si Pangulong Duterte sa harapan ng isang notaryo publiko, sapagkat kinakailangan yun yung kanyang affidavit, hinihingi ng kahit anong korte na dapat ito'y notaryado. Hindi kami pinagbigyan, kaya ang nangyari na lang ay pinirmahan ni Pangulong Duterte yung kanyang affidavit at ginawa na lamang yung pagnonotaryo gamit yung ating makabagong teknolohiya through video call, video conferencing, sapagkat wala nang ibang opsyon. Yun ay paglabag sa kanyang karapatan, sapagkat any moment may karapatan yung kung sino mang inaakusahan to have full unlimited access sa kanyang mga abogado. Hindi isa, hindi dalawa. Ang sinasabi, meron daw abogado sa loob. Tama. Pero yung abogado sa loob, ayaw din nilang palabasin. At kung papalabasin man, hindi na makakabalik. At yung mga abogado naman katulad ko na nagtatrabaho sa labas, ang hinihingi lamang ay pakapunta, mapirmahan ni Pangulong Duterte at masumpaan sa harapan ng notaryo publiko. Subalit ito ay hindi agad-agad pinagbigyan at talagang pinagkait. Kanya muntik nang hindi umabot yung petisyon sa Korte Suprema. Kami ay nakatungo lamang natapos yung formalities ng documentation around 3:45 p.m. of that day, hanggang 4:30 p.m. lamang ang docket section ng Korte Suprema. So just imagine, yung distansya mula Villamor papuntang Padre Faura, napakahaba nun. Balit umabot, mga sa may awan Diyos, umabot 4:15, 4:20 in the afternoon. Kaya lamang, hindi nga napagbigyan. At nung gabi din yun, siya ay sabi nitang isinakay sa eroplano nang labag sa kanyang kalooban, nang walang consent niya, at linabag lahat ng kanyang karapatan at pilit na inilipad patungo sa The Netherlands. Yan ang nangyari ng mga araw na yun. Okay, follow-up question. Itong red notice ng Interpol, ano pong relasyon nito doon sa writ of habeas corpus? Yung writ of habeas corpus, ako'y naniniwala na dapat itong, with all respect to the Supreme Court and to the honorable justices, ako'y naniniwala na dapat dinggin at lagyan na ng conclusion itong petition for habeas corpus. Ang sinasabi, moot and academic, sapagkat wala na raw dito yung tao at kung sakasakaling meron mang kautusan to produce the body of the petitioner, ay hindi na rin nila magagawa. Ako ay hindi sumasangayon sapagkat mahalaga na magkaroon ng desisyon yung petition for habeas corpus. Regardless of whether the officers to be commanded by the Supreme Court to produce the body of the petitioner will be able to do it or not. Secondary na lang yun. Importante na ma-establish doon, legal ba
yung pagkuha doon sa tao. Ito ba'y legal o illegal? Legal ba yung detention o hindi? Sapagkat importante ma-establish doon nang sa ganon makapaghanda yung pamilya ni Pangulong Duterte, yung mga abogado na magsampa ng karampatang kaso. Ito ba ay arbitrary detention? Ito ba ay serious illegal detention? Ito ba ay kidnapping and so on and so forth? Kaya dapat magkaroon ng conclusion yung petition na yan, regardless of whether they can produce the body of the petitioner or not. Importante rito, magkaroon ng desisyon ng mabuo yung mga elemento ng mga batas na violate nila at makasuhan lahat ng lumabag sa kanyang karapatan, kung ito man ay arbitrary detention, kung ito man ay serious illegal detention, kung ito man ay kidnapping. How about yung red notice, attorney? Yung red notice, lumabas naman doon sa pagdinig na ginawa sa Senado, wala naman talagang red notice, kundi diffusion notice. Ibig sabihin, pinagsasabihan ka lang na merong ganitong kaso at ito ang akusado, etc., etc. It cannot be construed as an equivalent or it doesn't have the equivalence of a warrant of arrest or a red notice. Kanya nga, importante lamang na yung ginagawang pagdinig sa Senado, tingnan natin yung sinseridad ng ginagawang pagdinig. Kung matatapos na agad at magkakaroon ng conclusive and final report, yung report ng committee yan, dapat sa aking pananaw bilang abogado, bilang Pilipino, dapat ay ipadala sa ICC upang matanggap ng ICC na mismo sa Senado ng Republika ng Pilipinas ay nagsasabing illegal yung proseso, pinagkait yung karapatang pantao ni President Rodrigo Roa Duterte at hindi dapat at hindi tama yung ginawang pag-aresto sa kanya. Dahil kung tunay sa kanyang mandato ang International Criminal Court, dapat mas maging interesado sila sa many criminal violations of those responsible for the illegal arrest, illegal detention, and illegal sending of the person of President Rodrigo Roa Duterte to The Hague, to the Netherlands. Okay, attorney. Last question. This is about the case started in, I think, March 12, then until September. Now, between this period, pwede ba magpadala ng parang request for parang bawiin na yun si former president during this time? Kasi lahat ng nangyayari ay puro illegal. Pwede ba yun? Well, I dare not speculate. I rather not venture into conjecture or supposition or assumption. But as a lawyer, I believe once a court acquires jurisdiction prior to all the illegality in the manner of the arrest, once the court acquires jurisdiction, you have to force everything through motion, through pleadings, through oral argument, through hearings, sa korteng nakakasaklaw sa pagkatao ng sinasabing detenido o akusado. So dadaan talaga tayo. Sa tingin ko ito, personal appreciation ko as a lawyer, wala tayong magagawa kundi dumaan dyan sa banyagang mahistrado. But it doesn't mean I agree na dapat ay doon ang venue. Ulitin ko, kung merong Pilipino na inaakusahan ng kahit na anong kaso, kahit sinong Pilipino, naging pangulo ka man o ordinaryong tao, kung sinasabing ang krimen o ang violation ng kung anumang batas ay naganap sa Pilipinas, dapat humarap ka sa isang paglilitis sa kamay ng Pilipinong taga-usig, sa harapan ng Pilipinong maestrado, sa harapan ng Pilipinong korte, at dapat kang husgahan sa within Philippine jurisdiction at hindi sa kung sino mang banyaga at taga-usig, maestrado, jurisdiksyon o korte. Thank you very much.
Maraming salamat. I don't think I have to promise you anything today, yesterday, or even tomorrow when it comes to women. Ako'y naniniwala na aking ginagawa araw-araw yung pagrespeto sa pagkatao at karapatan ng kababaihan. Aking ginagawa ito araw-araw sa aking butihing may bahay at sa aking 2 anak na babae. Subalit sa pangkalahatan, ang babae ay hindi dapat tingnan bilang isang bagay, isang gamit, isang object. Yan dapat lahat ay kinikilala natin. Hindi ito object, hindi ito commodity, hindi ito isang bagay. Ito ay dapat binirespeto at kinikilala at sinabubuhay yung dignidad, yung kanilang karapatan, yung kanilang pagkatao. Yan ang aking stand. And I am doing that every day. So again, I do not have to promise you anything regarding women's rights, women's dignity, women's respect, because I do that consciously every day. I observe that with my wife, to my children, to my 2 beautiful daughters, and I have accorded the same recognition and respect to my late mother, and the same to my sisters, and to all other women friends that I encounter and friends with. Importante sa sambayan ng Pilipino na siyang magdedesisyon sa darating na ika-12 ng Mayo. Tanungin lang ninyo ang inyong mga sarili bilang gabay sa pagboto. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayon kung iahambing mo sa nabibili natin nung 1,000 natin nung panahon ni Pangulong Duterte? Tanungin ninyo, higit bang payapa ang kalsada at lansangan ngayon kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? Tanungin ninyo, sukatin ninyo, yung issue ng paglaganap ng illegal na droga. Mas payapa ba ang pakiramdam ninyo ngayon para sa inyong pamilya, sa inyong sarili at mga anak pagdating sa usaping kriminalidad at illegal na droga kesa nung panahon ni Pangulong Duterte? I think the choice is obvious. At yung kanilang pakikipagkonsulta kay Nostradamus at kanilang na-predict yung kinasabi nilang 12-0, parang malabo yun. Sapagkat nakita natin ang kolektibong pagsasalita ng higit na nakararaming Pilipino. Nakita natin ang damdamin, puot at hagupit ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang sa lahat ng sulok ng Pilipinas, kundi sa buong mundo kung saan may Pilipino. Mahirap ipaliwanag yung sinasabi nila. Kanya nakakabahala sapagkat parang nagkakaroon ng mind conditioning. Subalit kami sa Duterte, sa Team Duterte, yung siyang na kandidatong inendorso at sinertipikahan ni Pangulong Duterte, kami naniniwala sa tulong ng mamamayang Pilipino, ang sambayan ng Pilipino ay tutugon at mag-vote straight sa Duterte 9 senatorial candidates. Yung unang katanungan, I have little to no reliance as to the integrity and accuracy of the automated system to be used this coming election. Why? Malinaw naman sa ating automated election law na dapat ang gagamiting sistema ay yung meron ng proven capacity or capability in the past 2 elections. Ito'y bagong-bago. At nakakalungkot sapagkat ako ay naging aktibong bahagi noong protesta noong 2016 election protest. At nabuo doon yung layunin, yung aspiration na ibalik yung manual counting sa precinct level, yung hybrid election. Subalit, hindi sadyang itinulak at nauuwi na naman tayo
dito sa fully automated election system. Ang masaklap, kabago-bago ng sistema. Walang proven track record, walang credibility, walang reliance. In fact, in the 3 countries at least na ginamit ito, nagkagulo bulilyaso yung sistemang ginamit. So I have little to no reliance as to the accuracy and integrity of the automated system to be used and deployed come May 12. But as a Filipino, it is my obligation to every Filipino to just continue soldiering on and be your representative at ipagpatuloy yung ating ginagawang kampanya at umaasa na ang tugon o antidote doon sa laging lumalabas na usapin na baka magkadayaan o magkakaroon ng dayaan, kinakailangan talaga ay higit na lumabas ang mamamayang Pilipino. Sapagkat ako'y nananalig, and if I may borrow you the term that you used, pagka nagkaroon ng daluyo o tsunami ng boto para sa kandidato ni Pangulong Duterte, no amount of cheating can overcome yung daluyong ng boto patungo sa tunay na pagpapakot. Sana yan ang maganap ngayong 2025 election. If I can only, as I always envision, if we can only have an increase in the turnout of voters and votes this midterm election by at least 10%, I think, kung higit pa yung boboto ngayong 2025 ng 10%, kung iahambing mo ng 2022, that will be an enough insurance na hindi magagalaw ang boto para sa Duterte 9 candidates. Una-una, pagpasensyahan niyo na po ako, subalit nakikita ko ang puot, damdamin at hagupit ng sambayan ng Pilipino, malabong mangyari na hindi mananalo ang Duterte 9 candidates pagdating ng May 12, 2025 election. At ako'y patuloy na nananawagan sa sambayan ng Pilipino, kinakailangan natin ng numero sa Senado upang pigilan yung nagbabantang pagnakaw, hindi lamang sa kaban nating mga Pilipino, hindi lamang sa pera ng mga Pilipino, kung hindi yung nagbabadyang pagnanakaw pati sa posisyon ng pangalawang Pangulo gamit ang invalid impeachment project. Kanya kinakailangan natin ng numero sa Senado upang ating ipagtanggol ang sagradong mandato at tiwala ng 32 milyong Pilipino na bumoto ng palaya, payapa at constitutionally kay Vice President Inday Sara to be our Vice President. Kaya kinakailangan natin tulungan ninyo ang Duterte 9 candidate sa Senado nang sa ganon, mabantayan natin ang ating demokrasya, marespeto natin at may pagtanggol ang ating saligang batas, at mapigilan natin ang nagbabadyang pagnakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo laban kay Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Okay, thank you, Attorney. Last question. Attorney, good morning once again. Paano niyo po nakita yung kinabukasan ng Pilipinas under the principle of maisog? Pagka sinunod natin yung advokasya ng maisog na nananawagan ng transparency and accountability at peace and security, peace, kapayapaan. Ayaw natin na kahit na sinong banyaga ay makikialam sa internal affairs of our country. At mas ayaw natin na kahit na sinong banyaga ay kukuha ng kahit na isang pasong lupa sa ating mga Pilipino ng laban sa ating kagustuhan. Subalit, kinakailangan realistic tayo. Kaya tayo nananawagan ng kapayapaan, kaya ba natin na lumahok sa isang armadong sigalot? Ating pag-isipan, hindi pa tayo lubusang nakakabangon sa bangungot na ating dinanas at pinagdaanan noong World War II. And that was 40 years ago. Tanungin natin ang ating sarili, or 80 years ago, sorry.
80 years ago, since World War II, tayo ba'y nakabawi na? Nakarecover na ba ang Pilipinas at ang Pilipino? Mayaman na bansa na ba tayo? Nabuo ba natin muli ang ating mga infrastruktura? Kung ang kasagutan ay hindi, let us not entertain the thought of another armed conflict with a giant and powerful superpower and nuclear-armed nation, neighbor China. I'm not saying we should surrender anything to China or to any foreign jurisdiction or foreign state. What I'm saying is, pag-isipan natin mabuti, kaya ba natin, may kakayahan ba tayong pumasok sa isang armadong sigalot? Dahil kung wala, ang natitirang option as of the moment is for all of us, starting with our government, to diffuse and de-escalate the tension there in the South China Sea. How? Let us be more diplomatic. Let us explore all diplomatic means, methods, and channels para hindi lumala at mauwi sa isang armadong sigalot ang problema, ang kiskisan, ang friction diyan sa South China Sea. Alam kong nakita ninyo sa pahayagan, especially yung ating mga kaibigan sa media, yung proposal ng Estados Unidos na tayo raw ay bibili ng eroplanong pandigma o yung F-16 fighter jets. 20 sa halagang $5.58 billion. Wala nga tayong mapakain na murang bigas, murang karne, murang baboy, murang manok, murang gulay. Pati ang pagmumura ngayon, mahal na eh. Wala nga tayong mapakain mura sa ating mga kababayang naghihirap. Bibili ka pa ng isang gamit pandigma? Hindi ba naman malaking kalokohan at pagtatraidor sa Pilipino yan? Unahin muna natin yung pagtugon sa mga problema makakapagbigay buhay, makakapagpahaba ng buhay, makakapagbigay dugtong sa buhay ng Pilipino. Hindi yung gamit pandigma na siyang kikitin lamang sa buhay natin mga Pilipino. Let's not get so excited with the thought of the Philippines will have 20 F-16 fighter jets kapag tayo bumili sa Amerikano. 20 lang yan. Sukatin natin kung ilan ang fighter jets ng ating mga kapitbahay na nasyon. Wala pang isang araw kayang ubusin ng kalaban natin yan. Again, hindi ko sinasabing hindi tayo dapat maging maisog. Ang sinasabi ko, makipag-usap muna tayo habang tayo nagpapalakas. Militarily, ang ating ekonomiya, ang ating kultura, ang ating bansa. Subalit hanggat hindi pa natin kaya, let's not even entertain the thought of sinasabing ironclad commitment ng ating matagal ng treaty ally na Amerikano. Huwag tayong umasa doon. Huwag tayong umasa doon. Sapagkat yung 1951 Mutual Defense Treaty, nung yan ay pinirmahan, wala pa yung usapin diyan sa South China Sea. Hindi pa kasali yung problemang dinudulot ngayon ng South China Sea. At hindi automatic yan. Pag tayo ay nagpasok sa isang sigalot at hinihingi natin ang tulong ng ating matagal ng alyadong Amerikano, hindi automatic yan. Dadaan pa yan sa kanilang kongreso. Hihingin pa ang pahintulot ng kanilang kongreso na maaaring magbigay o hindi magbigay ng pahintulot o dili kaya umabot ng 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon ng debate kung dapat ba silang sumali sa ating problema o hindi. Kanya, dapat maging mahinahon, dapat diplomatic yung solusyon, hindi armadong sigalot ang tugon diyan sa problema sa South China Sea. Attorney, dito lang po sa Kongreso, yung pinarmahan na impeachment. Pero yung mga kongresistang pumirma, binigyan ng $150 million
para daw sa kanilang project, sa kanilang mga programang ayuda. Nandun na yun lahat. Pangalawa, naging zero budget yung PhilHealth sa 2025 budget. Sa GAA, 214 billion yung insertion. Sabi ni Congresswoman Kembo, typographical error. Typographical error. Sabi niya. Ano po ang update? Kasi final nila Congressman Alvarez, parang sa ombudsman yata, na kinasuhan itong mga pumirma sa insertion, itong blanco na GAA. Ito po, kung titingnan natin, pinirmahan din ni Presidente yung GAA finally. So, anong masasabi mo doon? Well, ako ho ang isa sa petitioner kung sa kaso sa Korte Suprema na humihinging ideklarang invalid at unconstitutional yung 2025 national budget. Dahil nga, pinasayan base sa defective, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. And I have seen it myself together with Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, na itong ratified, approved, signed, and filed bicameral conference committee report, merong 28 items na blanco. Ang kahalagahan ng bicameral conference committee report, kagaya ng aking sinabi kanina, ito ang nagsisilbing pundasyon, haligi, basihan ng ating taunang budget. Ang ating 2025 national budget is 6.326 trillion pesos. Paano ka nagkaroon ng halagang 6.326 trillion pesos kung bumi-bumi yung 28 items sa bicameral conference committee blanco? Paano ka umabot sa 6.326 trillion? Bukod doon, yung sinasabing typographical error, hindi typographical error yun. Alam naman natin ang ibig sabihin ng typographical error. Kanya nga ang lagi nating sinasabi, huwag mo namang gawing mangmang ang mga Pilipino. Alam natin yung printing error, alam natin yung clerical error, alam natin yung typographical error. Paano naging typographical error yung blanco? Kayo pong lahat, pag kayo ay bibili ng isang property, lupa, bayat lupa, bahay, condominium, o townhouse, hihingi kayo ng original na titulo. Papayag ba kayo na inyong babayaran ng buo, tapos ang ibibigay sa inyo ay blankong titulo? Papayag ba kayo? Ang titulo ng property mo ay blanko. Kahit original pa, yung papel ng titulo, kung ito ay blanko, hindi mo tatanggapin yan. Pasimplihin natin sa higit na maraming kababayan nating nanonood. Pag ikaw ay bumili ng isang motorsiklo, hulugan o cash, pinaghirapan mo yung pambayad. Binigyan ka ngayon ng dealer ng motor, ng motorsiklo mo, at ng original ORCR. Pero blanco, walang chassis number. Papayag ho ba kayo? Ang sasabihin sa inyo, to follow na lang yan. Paano kung habang minamaneho mo, pinara ka ng police o ng highway patrol, at hiningi sa iyo ang ORCR, walang chassis number. Ikaw pa huhulihin dahil dadalhin sa presinto at akusahan ng pagnanakaw o ng carnapping o kung ano man, sapagkat hindi kumpleto ang iyong dokumento. Kung ito ay basic o fundamental sa ating mga sasakyan, motorsiklo o sa lupa, hindi ba dapat ito'y basic at fundamental din sa pagpasa ng ating taunang budget? Hindi pwedeng may blanco. Sapagkat alam ito ng lahat ng barangay officials. Alam ito ng lahat ng barangay kagawad, ng kapitan, ng SK chairman. Alam ito ng lahat ng konsihal, ng lahat ng vice mayor, maging munisipyo, syudad, probinsya, bayan. Hindi ka maaaring magpasa ng taunang budget na may blanco. Ganon din sa national government. Hindi ka pwedeng magpasa
ng isang General Appropriations Act na ang ginawang basihan ay ang Blancong Bicameral Conference Committee report. Ngayon, yung iyong pang isang tanong, may pananagutan ba? Yun yung ating inaalam. Sapagkat ang ating ang tanong, kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa Blanco sa Bicameral Conference Committee report? We have to establish that so that we can make them accountable. We are asking for transparency so that we can make those responsible for usurpation of legislative authority or falsification of legislative document liable before our courts. Kaya tayo ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema. Okay, last question, Tony. This is about financial analysis with regards to during time of former President Duterte. Ang budget po ng pamahalaan noon is 11 billion, I think at the debt is 11 trillion. Now, the current administration, ang utang po ng Pilipinas is 17 trillion. And counting. It's only 3 years. Wala pang 3 years. Wala pa 3 years, tama mo. Anong masasabi mo dito? Kaya nga tayo ay humihingi ng transparency and accountability at kinakailangan po ang tulong ninyong lahat. Ang ating pagkakautang, ang pambansang pagkakautang ay 17 trillion pesos na. At ang projected budget gap or budget deficit for this year would amount to somewhere between 1.5 to 1.7 trillion pesos. Compared to 2024, na ang budget gap or deficit, if anyone who's more in possession of more accurate figure, around 1.1 to 1.3 trillion noong 2024. Higit malaki ngayon. And yet, sabi ko nga, mali yung direksyon ng ating gobyerno. Mali yung direksyon ng ating bansa. Sapagkat mali yung direksyon pinatahan ng administration. Hindi tayo aahon sa utang kung ang ating nalalamang economic policy ay ang pagbibigay ng ayuda, ng akap ng AIX. Maghanap po kayo kahit isang tao. Tanungin ninyo na tumatanggap ng akap at AIX. Tanungin ninyo, kaya mo ba magbigay ng pagpapatotoo o testimonyal na dahil sa akap, dahil sa AIX, dahil sa kung anumang ayuda, ay napabuti mo ang buhay mo o buhay ng pamilya mo. Walang proven societal benefit ang ayuda. And we cannot be an ayuda nation. Hindi tayo pwedeng panay ayuda lang dahil higit tayo malulubog sa utang. Ang kinakailangan ng Pilipino hindi limos. Ang Pilipino ay mararangal. Meron tayong dignidad. Hindi natin kinakailangan ng limos. Ang hinihingi ng Pilipino sa gobyerno, trabaho, hanap buhay, negosyo, paglaban sa inflation, paglaban sa korupsyon. Hindi limos, hindi awa. Sapagkat hindi naman timawa o kalabinpengi ang lahi nating mga Pilipino. Diyan maling-mali ang gobyerno. Well, I think this is just my mom. Huwag ka naman magtatanto. Yung sinasabing hati, sa tingin ko hindi hati. Higit na marami na ang nagpapahayag ng kanilang frustration, disappointment, and disgust sa kasalukuyang administrasyon. Sapagkat nakikita yung weaponizing of the law, weaponizing and harnessing the instrumentalities of the government to promote oppression and political persecution to non-critics and to those who are expressing honest dissent. Nakikita ng sambayan ng Pilipino yan at yung paglapastangan sa ating saligang batas. And kapusta ang aking pag-ikot? You know, as a matter of candor, nung ako ho ay kinukumbinsing tanggapin ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, isa lang ang sinabi ko sa mga kabahagi sa social movement ng Hakbang ng Maisog. Ako ba'y kilala na sa buong Pilipinas at sa ibang bahagi ng ibang mundo kung saan may Pilipino
Paano ang mga nasapat, representante hindi para manalo, pa-invite sa Sara? kundi sapat Darating na i-consider ko yung inyong imbitasyon at hamon ng kandidato bilang senador. Yan ang tanong ko sa kanila. Am I even known enough for me to consider even running for senator? But as the day went on, and as we progress with the campaign period, nararamdaman ko na higit tumitining at umiinit ang pagtanggap sa akin ng mamamayang Pilipino. Will that be enough for me to land a spot or a place among the 12 senators this May 12, 2025 election? I hope so. I am optimistic, I am positive, but my future as an applicant for senator, my destiny, the decision is in the hands of the Filipino people. Will it be enough for me to have a seat in the Senate? Sana, pero malinaw sa akin, wala sa aking kontrol ito, kundi nasa kamay ng sambayan ng Pilipino. And anywhere I go, and I will take this opportunity as well, no exception, lagi kong sinasabi, dapat alam natin kung ano ang nakataya ngayong midterm election. At kung sa tingin ninyo na si Atty. Vic Rodriguez na sa harapan ninyo ngayon ay hindi karapat-dapat mapahiram o pahiramin ng inyong tiwala at sagradong mandato, tahasan kong sinasabi sa inyo, huwag ninyo akong iboto. Huwag ninyo akong ipangampanya. Subalit pumili kayo ng mga tamang taong iluluklok ninyo sa Senado. Hindi para sa akin, hindi para sa inyo, kung hindi para sa kabataang Pilipino, sa higit na mabuting kinabukasan nila at sa darating pang salit-lahit ng mga Pilipino. At subalit, kung sa tingin naman ninyo na among the 63 or 64 senatorial candidates, ako'y pwede ninyong mapahiram ng inyong sagradong mandato at tiwala, sana'y tulungan ninyo akong mga kampanya at sana ay maghatid kayo ng bagong katulad ko sa Senado ngayong 2025. As a lawyer, as a Filipino, let me share my opinion and my view. Anong plano? I think it's too late in the day to be invoking privilege communication or executive privilege. Why? Many interviews have been made after the arrest, the illegal arrest made against the person of President Rodrigo Roa Duterte. At sa napakaraming interviews na yan, sinagot mismo voluntarily ng mga opisyal ng gobyerno yung mga nais itanong muli sa Senado. So paano mo ngayon i-invoke yung privilege communication? Voluntaryo na yung paglalahad mo doon sa pamamaraan ng illegal arrest na ginawa kay Pangulong Duterte. So for me, I think it's a misplaced invocation of privilege communication or executive privilege for that matter because it's too late in the day. Sinabi na ng voluntaryo sa mga interviews na ginawa sa media. And the executive privilege or the privilege communication should not be treated like any other commodity that you will invoke whenever convenient to your cause and you will set aside pagpabor din sa iyong nais gawin. Kaya sa aking personal na pananaw bilang Pilipino at abogado, marapat sana na nandoon yung mga inimbita sa Senado upang magbigay pa ng panibagong paglilinaw doon sa iligalidad ng pag-aresto kay Pangulong Duterte. And these are all matters of, these are all public matters na kinakailangan pag-usapan publicly at hindi dapat ikubli sa kaalaman ng mamamayang Pilipino. Ako ho ay ginawaran ng Royal Decree conferring the title of Dato Nusantara. At ako ho ay Kristiyano, hindi po ako Muslim, at lalong hindi po ako nagpapanggap na Muslim. Isang karangalan na ako po ay nagawaran ng ganitong titulo, ang ranggo ng Dato Nusantara na nagmumula sa Maranao, Tausug,
Asian Network for Nusantara Development. Sana ay natugunan ko yung nagtatanong na yan at kung meron pa ho siyang karagdagang tanong, sa tingin ko, magandang tanungin niya yung ating mga kapatid na Maranao at Tausug na bumubuo sa Maranao Tausug Asian Network for Nusantara Development, hindi po ako.